Dahil nagmahal ang presyo ng commercial well-milled rice, napipilitan ang ilan nating mga kababayan na tangkilikin ang mas murang NFA rice. Ayon sa Philippine Confederation of Grains Association, wala naman daw malaking pinagkaiba ang well-milled sa NFA rice. May report si Rida Reyes. Halos 3 piso na idinagdag sa presyo ng kada kilo ng commercial well-milled rice sa mga pamilihan gaya rito sa Kamuning Market sa Quezon City. Mas kakaunti ro kasi ang ani pag ganitong lean months kung saan kasalukuyang planting season pa lang ng palay. Pero kay Pangulong Aquino na mismo nang galing, walang dapat ipangamba ang publiko. Nagtaas presyo man daw kasi ang commercial rice, wala namang pagbabago sa presyo ng mas murang NFA rice, malayo sa locally produced commercial well-milled rice na nasa 40 hanggang 50 pesos kada kilo ngayon. Pero ang tanong, ano nga bang klase ng bigas ang mas tinatangkilik ng mga Pilipino? Doon na lang sa well-milled kasi parang sabi nakakasikmura daw yun yung amoy nung NFA. Pagka yung restaurant na kinakainan mo tapos may naamoy kang hindi maganda yung kanin, sasabihin mo agad, NFA to no? Tuyong-tuyo na siya. Ang iba naman, commercial well-milled din daw ang kursunada. Pero habang mahal pa ito, lipat na lang muna sa NFA rice. Kung may kayang bumili, bumibili sa mamahalin. Yung mga walang may kaya, lumilipat dito. Mapa-commercial well-milled rice man o regular NFA rice, wala naman daw talagang malaking pagkakaiba dahil iisang klase ng palay lang naman daw ang pinanggagalingan. It's not the variety. Ito is the process of the milling the palay into rice. So, yun lang ang kinaibahan. Pag duman sa isang halimbawa, isang makina lang yan at isinako mo na, yan ang tinatawag nating regular milled. Whereas yung well-milled, idadaan pa isang proseso pa na makina, pangalawa, para ito magiging maputing-maputi. So, yun, tanggalan rice bran. Hindi rin daw totoong mas tuyo at maamoy ang ordinary NFA rice dahil lahat ng palay may required moisture content bago igiling para maging bigas. Hindi rin daw gaya ng dati, maganda at halos kapareho na ng NFA rice ang kalidad ng well-milled rice. Pero kung may magandang epekto man daw ang mataas na konsumo para sa commercial well-milled rice, yan ay ang pagtangkilik natin sa dekalidad na bigas na ani ng ating mga lokal na magsasaka. This is one way of helping also the industry. If you can afford the commercial, buy commercial. Buy commercial so that we encourage natin ng magsasaka na magtanim. Pero ayon sa Food and Nutrition Research Institute ng DOST, maraming kanin pa rin ang nasasayang sa ating bansa. Ang bawat Pinoy nag-aaksaya daw ng 3 kutsarang kanin kada araw na staya ng International Rice Research Institute o IRI aabot sa 8 bilyong pisong halaga ng bigas kada taon. Kaya naman sa Quezon City, balak magpatupad ng half-cup rice policy sa mga kainan. Naipasa na sa 3rd and final reading ang ordinansang nag-uutos sa lahat ng establishment sa Quezon City na isama ang half-cup rice sa kanilang mga menu. Ako gusto ko yun kasi hindi naman ako malakas mag-rice eh. For health reasons, at least konti na lang yung kakainin mong kanin, makakatipid ka. Medyo tingnan din natin baka sa konting kanin konti rin yung o dumami naman yung hindi na magkakadiabetes. Rida Reyes, GMA News.